Ay, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ito ha, hindi natin alam kung matutuwa tayo dito o maiinis. Pero syempre, para hindi tayo mainis, tingnan natin yung positive side. Si Robin Padilla, abay, totoo ba na pro-Marcos na ito? Pro-administration na yan? Bakit namamangka si Robin Padilla? Mamaya may mga analysis tayo dyan. Bakit ginagawa ni Robin Padilla yan? Alam mo kung bakit natin nasabi yan na pro-Marcos na? Yung mga kandidato ni PBBM, ini-endorso na niya. O, sino yung mga yan? Tolentino, na parte ng alyansa. Camille Villar, na parte ng alyansa. Sige, si Amy Marcos, sabihin natin yan, lumihis sa alyansa. Pero kahit papano, though medyo anti-administration na yan, pero may dugo pa rin ng pagiging parte ng administrasyon dahil kapatid ni PBBM. Sige, ang ginagawa ngayon, ang nangyayari ngayon, nagsiselos. Nako, ito na. Nagsiselos ka, coffee. Tinignan natin yung mga posts. Tinignan natin yung mga balita patungkol dito sa mga senatoriables ng PDP laban. Nagsiselos sila. At ang sinasabi nila, 10 lang kami. Duterte lang kami. Hindi kami 12, hindi kami 13. Kami po 10 lang. Kawawa naman itong PDP laban, ka-coffee. Sa totoo lang ha, kawawa sila dyan dahil napagtutulungan sila eh. Kasi iniwanan na sila ng kanilang presidente. Sinong presidente nila dyan? Si Robin Padilla, presidente ng PDP laban. Supposedly, ang magtatanggol kay Robin Padilla, ang magtatanggol sa mga senatoriables ng PDP laban, si Robin Padilla. Ang problema, parang pinabayaan niya na. Hindi niya na inendorso at inuuna niya pa itong mula sa kabilang bakod, mula sa administrasyon. Oh, nakita niyo na ba yan, ka-coffee? Actually, iba't iba ang analysis dyan, iba't iba ang interpretasyon dyan. Ang sinasabi ng iba dyan, ako mukhang may pagtatraidor from both ends. Si Robin Padilla, trumatraidor sa PDP laban at si Tolentino naman, trumatraidor sa alyansa. Ang take naman natin dyan, sumusuporta si Robin Padilla sa mga pambato ng administrasyon. So yun na lang siguro yun. Magandang, mas positive yung ka-coffee kasi pwede naman natin siya tingnan ng negative eh. Pero doon tayo sa positive side na mukhang gustong dumikit nitong ni Robin Padilla sa administrasyon. Bakit kaya? Kasi may mga hypothesis, ka-coffee, may mga analysis, may mga projections na eventually pagdating ng 2028, if ever ma-impeach si Sara Duterte sa kanyang pwesto, ang ipapambato ng grupo ni Duterte ay si Robin Padilla. Sa politics, di ba? Ang laging sinasabi diyan, politics is addition. Kailangan magdadagdag ka na magdadagdag ng kakampi. So sa tingin ko, ang ginagawa dito ni Robin Padilla, kinukuha yung suporta ng administrasyon. Kinukuha yung suporta ng mga supporters ng alyansa in preparation for the 2028 elections. Oy, anong masasabi niyo diyan, ka-coffee? Handa na ba kayo sa isang Robin Padilla na presidente? Pagsapit ng 2028. Ang daming tumaas ang kilay ah. Anyway, medyo matagal pa yan, ka-coffee. 3 years pa yan. So dito muna tayo sa mga pagtataksil moments. May nagtataksil daw, ka-coffee. Either way, no? Si Robin Padilla ba yan o si Tolentino? May nagtataksil ang isa sa kanila, no? Robin Padilla endorses Francis Tolentino. At ang sinasabi niya, si Tolentino daw po ay masipag, matalino, at mapagkumbaba. Sige. Anong take natin dito kay Tolentino? Si Tolentino, medyo hindi natin bet sa Tolentino. Ito, honest take ko to, ka-coffee, hindi ko gusto si Tolentino. Kasi unang-una, iniisip niya yung sarili niya. Siguro may mga magagandang nagawa. Pero sa pagbabantay natin dyan sa Senado, nag-resign yan sa Blue Ribbon Committee. Senate Blue Ribbon Committee. Isa sa pinakamakapangyarihan na komite dyan sa Senado, nag-resign yan. At binulgar siya mismo ni Zubiri. At ang sinasabi ni Zubiri, nako, kaya nag-resign kasi re-electionist. Mag-iikot, magkakampanya. So yung pagbubulgar na yan, turn off yun. Na-realize ko, okay, mas priority yung pangangampanya. Na may trabaho pa siya kasi syempre ongoing pa. During that time, on session pa ang Senado. So parang mas priority mo yung pag-iikot sa iba't ibang parte ng Pilipinas, mangampanya, no? Kasi doon sa trabaho mo na kailangan mo mag-resign sa Senate Blue Ribbon Committee. So turn off yun, ka-coffee. Okay pa si Abalos. Ang problema dito kay Tolentino, hindi pumapasok sa Magic 12. So kailangan niya nang gawin ang lahat. Kumbaga, all-out support na ang kinakailangan niya. Ilang linggo na lang, 3 weeks na lang mag-election na at hindi siya pumapasok sa Magic 12. So kinakailangan pukpok talaga tong si Tolentino. So kung kinakailangan pumanig sa kabilang side, pumapanig na siya. Which is yun naman talaga, doon naman talaga siya galing. In fact, nababash na siya noon na parang pro Duterte talaga yan, di ba? Parang lumihis lang yan. So parang, yun nga, parang Robin Padilla din yung style, trying to get more votes, no? Parang dahil ang paniniwala nga, politics is addition. Anyway,
Abalos na lang muna. Mas okay pa sa akin si Abalos kaysa dito kay Tolentino. Mas mahusay si Abalos, mas maganda ang track records at walang mga turn of moments, no. Abalos siya number 1. Mas okay pa ako diyan kay Abalos. For Senator Robin Padilla, basahin natin itong article na to. Re-electionist Senator Francis Tolentino is the real deal when it comes to public service. Siguro, no, pero sa politics din kasi importante yung paninindigan eh. Importante meron kang hindi naman loyalty, no, pero may paninindigan ka eh. Si Tolentino nabahira na ito ng pagiging political butterfly eh. Diba? Kung saan malakas doon eh. Kay Duterte, talon kay Marcos. Ngayon, talon ulit sa PDP. So, yun lang. Turn off yung kay Tolentino. Appearing in a new campaign ad, Padilla endorsed the senatorial bid of his colleague, praising his intellect, humility, and hard work. Wow. Talaga ba? Si Robin Padilla ba talaga nagsasalita dito? Lahat ng sinabi kong katangian, yun ang katangian ng totoong public servant. Masipag, matalino at mapagkumbaba. He said in a clip about Tolentino. Agree ba kayo kay Robin Padilla? Padilla also sang praises about Tolentino's perseverance when it comes to helping address the nation's problem. In fact, to be fair din naman tayo kay Tolentino, sinusuportahan din talaga siya ni PBBM. In fact, parte nga siya ng alyansa, no? All-out support din ng presidente natin dyan. And even the administration ay all-out support dito kay Tolentino. It's just that, syempre, hindi naman natin may kakailayan na may mga nakikinig din po sa atin, may mga supporters din tayo na medyo na-turn off na sa ginawa ni Tolentino. Kasi, di ba, sanggang dikit ito ng mga Duterte. And then eventually, tatalon and then babalik. So, yun sa politics, importante din yan. Alagaan mo yung imahe mo, yung integrity, di ba? Padilla also sang praises. Definitely, endorsement to eh. So, kinakailangan niya purihin si Tolentino. Ang sinasabi ko nga kanina, baka parte ito ng, kumbaga, all-out support ng kinakailangan natin dahil hindi nga pumapasok sa Magic 12 itong si Tolentino. Sa dami ng problema ng Pilipino, hindi ka pwedeng mag-relax. At nakikita mo kay Senator Tolentino, hindi siya sumusuko. Siya lang talaga ang tool talaga. Siyempre, wala ka sa Magic 12. Kailangan mong doble kayo talaga dyan. The campaign advertisement ends with Padilla raising Tolentino's hand, a classic seal of endorsement a few weeks before the May elections. At naka-uniforme pa. Ayan o. Naka-uniforme pa talaga ang dalawa. Ang problema nga dito kay Robin Padilla, sir naman, bakit inuna mo pa yan? Parang yung mga PDP laban, kaya nagtatampo itong yung mga Duterte candidates, itong Duterte nagtatampo kasi mas inuna mo pa yan. Meron ka pa kay Amy Marcos, meron ka pa dito kay Tolentino, kami. Ikaw ang presidente namin, kanino kami lalapit? Ang balita kasi, nag-left the group na yan. Umalis na sa group chat. Itong si Robin Padilla, hindi ko alam kung sign of resignation yan as the president of the party ng PDP laban, nag-left the group na. So, kanino nalang tatakbo itong Duterte? Wala na silang pupuntahan. So, kung ikaw leader, kasi kung presidente ka, tumatayo kang head of the family ng partido. So, yung mga anak mo, itong Duterte, mga anak mo, parang pinabayaan mo. Mas inuna mo yung kapakanan ng mga ampon mo. Sorry for the term, not ampon. Yung mga outsiders, kapitbahay. Inuna mo pa yung kapakanan ni Amy Marcos, ni Tolentino. Samantalang yung sarili mong anak, dyan sa partido mo, hindi mo sinusuportahan. May nakita ka bang ganyang video? May nakita ka bang ganyang advertisements? Na sinolo-solo niya, independent na tinataas niya, isa-isa niya tinataas yung kamay ng Duterte? Wala tayong nakitang ganyan. So magtatampo talaga. Nagkakaroon talaga ng traiduran on the side of the PDP laban. Bakit nyo iniwan? Siguro, kasi si Robin Padilla, very vocal naman siya na parang wala ng direksyon. Sinabi niya yan, simula nang nakulong si Duterte, parang nawala na ng direksyon yung kanilang partido. Kasi si Duterte lang naman yung crowd drawer. Sinabi ni Robin Padilla yan. May recordings tayo niyan. May mga clips din tayo niyan. At sinasabi ni Robin, si Digong ang naghahatak ng tao sa kanilang campaign rallies. Pansinin niyo yung mga sorties, mga rallies ng PDP laban, walang pumupunta. Kasi wala si Digong eh. Yun ang pinupuntahan ng tao, si Digong. Wala daw direction, sabi ni Robin. Ang nakakapagtaka tayo dito kay Robin, kaya I don't see Robin Padilla as a credible endorser ni Tolentino, no? Kasi ikaw nga mismo, pinabayaan mo yung sarili mong partido and then mag-endorse ka ng iba. Hindi ko alam kung makabubudol yan ng PDP laban o makakabudol ng mga DDS. Itong endorsement ni Robin Padilla para kay Tolentino. Siguro may mga ilan-ilan. Pero,
Yung partido mo, pinabayaan mo. Hindi mo pwedeng i-deny yan. Pinabayaan mo yung partido mo na umaasa sa'yo. Parang nilaglag mo sa ere. Di ba? Paano yung kampanya ng Duterte? Sabihin na natin walang chance manalo yung mga yan except doon sa dalawa. Si Bongo at saka si De La Rosa, yan may mga chance yan na pumasok sa Magic 12 sa totoong eleksyon na. Pero paano naman yung 8 doon sa Duterte? Porket wala na si Digong na chairperson ng committee ninyo, iniwan nyo na. Di ba? And then tatalon ka doon. Bakit? Si Tolentino ba may machineries? Definitely. Kaya mag-produce ng advertisements. Si Camille Villar may machineries? Definitely. Si Amy Marcos? Definitely may machineries yan. Ikaw, wala naman yung mga anak mo dyan sa PDP. Wala mga machineries yan. Sabi nila ha, pero I don't believe na wala silang machineries. Andiyan si Bongo, bilyonaryo si Bongo. Andiyan si Bato, napakaraming pera din na Bato. Siguro yung 8 walang machineries. Si Vic Rodriguez, definitely may machineries din yan. Yun lang, pinabayaan kayo ni Robin Padilla at inuna itong endorsement. So, ang take ko dyan, sige, tingnan na lang natin na positive side itong endorsement ni Robin Padilla sa administration. Which is, on the other hand naman, posibleng may intention. Hindi mo mawawala ang intention dyan eh. Sige, endorsement yan. Since si Tolentino, si Camille Villar, parte ng alyansa, si Amy Marcos, lihis ng alyansa, at sumusuporta itong mga PDP laban sa alyansa candidates, so positive yon. Ganun na lang natin tingnan yan ka-coffee. So positive yan para sa alyansa kasi nakakuha ka ng suporta coming from other parties. Yun nga yung PDP laban. So good news yan. Ang problema, hindi pa siya problema ngayon, but eventually, or this is part of the priming strategies eh. Sa communication theory, ang tawag natin dyan priming, no? Parang conditioning of the mind na once na sumapit na ang 2028, kasi ang intention, tumakbo siya sa pagka-presidente sa 2028. Preparation ito ka-coffee. Pina-prime ang tao na during the 2022 elections, during the 2025 elections, sinuportahan ko kayo. Tolentino, Villar, Marcos. Si Amy, consider na natin, sige Marcos siya. So pagdating ng 2028, magkakasingilan yan. Yun ang problema dyan. Nung 2025, sinuportahan ko kayo. Now is the time to give back. Suportahan nyo rin ako. Kasi pinalutang na nila yan, ka-coffee. Teka, hanapin ko. Pinalutang na nila yung ideya na yan. They tested the waters kung kakagatin ba si Robin Padilla sa pagka-presidente. Kasi as of the moment, bukod kay Sara Duterte, walang matibay na pambato itong PDP laban. Kaya nag-iingay ngayon si Robin Padilla kasi malapit na, 3 years na lang ka-coffee. Ang preparation para maging presidente, 5 years. Pinakamaikli na yung 3 years. Kailangan mo paghandaan yan. Wait lang, hanapin ko yung article na yan. Kasi nilabas na nila yung ideya na yan eh. Ito. Plan B nila yan. Once na ma-impeach si Sara Duterte, ang plan B nila, si Robin Padilla ang patatakboy nila dyan. Itong balita na to, December 13, 2024. May ebidensya yan. Coming from the camp of Duterte. Plan B ni Rodi. Ni Rodi ha, Duterte ha, tinutukoy dito ha, Robin Padilla to run for president in 2028 if Sara Duterte can't. Hindi pa nakakulong si Digong yan. Malaya pa si Digong yan, nagplano na, may plan B na. Para ka maging presidente, kailangan yung pangalan mo, yung tinatawag natin household name, naririnig sa mga bahay-bahay. Tingnan mo yung mga presidente. Walang hindi sikat na nagiging presidente. Ang Padilla ay sikat. Bukod kay Duterte, if ever, and I think mai-impeach si Sara Duterte, sino ipapambato nila? Si Bongo. Mas may amor si Robin Padilla. Kaya yan ang plan B ni Duterte. Senator Robin Padilla will run for president in 2028 if Vice President Sara Duterte is disqualified from seeking public office in case she is convicted in the impeachment trial. Impeach na sa HOR but sa Senado hindi pa. Former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo told Politico Live that his plan to field Padilla as a presidential candidate already has the blessing of former President Rodrigo Duterte. May basbas na daw po. Binasbasan na ni Father Duterte. Binasbasan na po ni Digong. May blessings na po ang pagtakbo ni Robin Padilla bilang presidente sa 2028. Sabi ni Panelo, plan B yan ha, plan B once na ma-impeach si Sara Duterte. Ma-convict pala kasi impeach na naman yan, ma-convict lang sa Senado. He said Padilla was speechless when he heard about the plan. They were in a room together recently for a TikTok live stream. Masyashock ka talaga.
Di ba? Imaginein mo, Robin Padilla magiging presidente. Isang malaking good luck sa Pilipinas. Pero yun nga, going back to my previous argument, no? Posibleng itong ginagawa ni Robin Padilla na sa pagsuporta sa mga alyansa candidates ay investment. Di ba? Pagtatanim ito and eventually they will reap what they sow. Di ba? Nagtatanim na ito for the 2028 elections. Nasa sa inyo ka-coffee kung paano ninyo titingnan yung issue. Ito ba ay pagtataksil ni Robin? Ito ba ay pagtataksil ni Tolentino? Or ito ba ay ang pagsuporta ni Robin Padilla for the administration in exchange of his candidacy sa 2028? Nasa sa inyo po yan. Kayo na po ang dumesisyon. I-komento ang inyong mga interpretasyon, komento, reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasukin na lang baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page. Please, like and follow. Libre yan sa Facebook ka-coffee ha. Yung pag-like and follow, libre. Pero pag nag-subscribe kayo sa Facebook, may monthly dues po yan. So, doon na lang kayo sa libre. No? Like and follow na lang. Sa YouTube naman, subscribe kayo. Libre yan, walang bayad. Sa TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you ka-coffee in my next video. Bye-bye.